Showbiz fanatics, Vice Ganda nahaharap sa isang kaso ng plagiarism sa salpukang naganap between Eat Showtime and Eat Bulaga. Ang latang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, of course, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga, pag-usapan natin muna. Kung hindi nyo pa po napapanood, na-upload na po natin kani-kanina lang sa celebrity updates, kung saan lumabas na po ang tunay na rason kung bakit sumadsad ang rating ng Eat Bulaga at tinalo ng Showtime. So, napakatindi po na mga revelasyong lumabas. At para po lubos ninyong maunawaan ang lahat ng yan, panoorin nyo po yan sa ating pong channel, Celebrity Updates. After this, you can watch that update. And now, let's talk about this one, dahil nahaharap nga sa mga reklamo itong si Vice Ganda matapos po ang salpukan ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga last April 6, 2024. Dahil talagang inabangan po ng buong sambayan ng Pilipino ang pagbubukas or pilot episode ng Eat Showtime sa GMA7 kung saan napapanood na sila sa 4 na network. Pero sa opening salvo po ng Eat Showtime kung saan nagbigay po ng number, birthday production itong si Vice Ganda, ay isang direktor, isang batikang direktor nga ang nagrereklamo or nagsampa ng copyright infringement case against Vice Ganda sa naganap last Saturday. Plagiarism, which means wala pong originality itong si Vice Ganda, na isang bagay na kinakabit sa pangalan ngayon ni Vice. A Facebook user noticed that alleged resemblance of Vice Ganda's monologue on Eat Showtime to Darius Yap Buo. Dahil matatandaan na si Vice Ganda po ay nagkaroon siya ng spoken poetry sa kanya pong number nung April 6, 2024. Si Lolita Go nag-post po sa kanyang Facebook account video of Vice and Darius Yap monologue. Panoorin po at may pinost po siyang video doon, hindi lang natin pwedeng i-play ngayon dito dahil baka makopyright din po tayo, So kung gusto niyo pong makita kung may resemblance ba yung ginawa ni Daryl Yap na spoken poetry, tsaka po yung sinabi spoken poetry din na ipinakita or binanggit ni Vice Ganda sa kanyang production. So habang pinag-aaralan at binabasa at pinanood ko po yung post ni Mr. Lolito Go sa Facebook, meron nga pong pagkakahalin tulad. Lolita said that whoever wrote Vice Ganda's monologue can convince him that they didn't watch Daryl's monologue because it was published in 2020. So 2020 pa po ginawa ni Daryl Yap yung monologue na yon, yung spoken poetry na yon, at tila baga yung gumawa nito or kung si Vice Ganda man ang gumawa nito, pwede po siyang kasuhan ng plagiarism. Kung may writer nga si Vice, maybe it's time to do some auditing. Baka kasi marami ng iba pang ginagaya, nakakalusot lang. Pero kung si Vice mismo ang sumulat nito, I would assume that she secretly admires the work of Daryl. Maybe it's just a case of cryptomania, he said. He whoever said that he could not discount coincidence as a possibility. Coincidence. Ganito po nga sinabi ni Mr. Lolito Go. However slim the chances are, pwede pa rin nagkataon lang talaga ang lahat. Nagkataon lang na parehas ang content, parehas ang delivery, parehas ang pacing, parehas ng theatrics, parehas ng music. Almost parehas pa nga mga boses, he said. Well, marami rin naman talagang pagkakaparehas sina Daryl at Vice. Parehas silang galing sa LGBTQIA community, parehong nanggaling sa hirap, parehong mapagmahal sa kaibigan at pamilya, parehong nakatanggap ng maraming rejection, parehong witty, funny at gutsy, parehong opinionated, parehong kayod kalabaw, parehong bumangon at nagpakabuo, parehong nagtagumpay, at baka dahil sa mga pagkakaparehong ito, may tendency talaga na iisa lang ang magiging tenor na mga talumpati nila. Iisa lang ang hugot, iisa ang baon, he added. Lolita then answered his own question of its plagiarism or copyright infringement. Base po sa Google,
nung ni-research po natin what is plagiarism, although plagiarism is not a criminal or civil offense, plagiarism is illegal if it is infringe an author intellectual property rights including copyright or trademark. For example, the owner of copyright can sue plagiarizer in federal court of copyright violation. So kapag ang isang content or isa pong katulad po ng ganito ay ginamit mo without the consent of the original owner or the original writer, pwede po kayong kasuhan ng plagiarism or pangongopya. It is considered that theft because kumbaga parang sinasabi na pagnanakaw daw di umano yung ganong act, no? So, it considered theft because the writer takes idea from a source without giving proper credit to the author. It is considered fraud because the writer represent the ideas as her or his own. Plagiarism is cheating, a serious form of academic dishonesty punishable by the university. So, hindi naman siya criminal offense, pero sa part lang po kasi na vice ganda, kung talagang para kasi talagang magkatulad, pati mga nuances, pati po yung mga letters na ginamit, pati po kung paano yung delivery, parehas na parehas. Kaya po si Mr. Lolito Go, talagang ipinost niya po yun sa kanyang Facebook page, at the same time, para lang po sa kaunawaan ng lahat, ito pong si Daryl Yap ay followers po ito ni President Duterte at followers po siya ni BBM, sorry. And ito naman pong si Vice Ganda ay followers naman po ni kakamping ni Miss Leni Robredo nung sila po ay tumatakbo pang presidente. So talagang medyo saliwa yung kanilang paniniwala. At dahil dito ginagawan po sila ng issue dalawa, no. So hanggang sa ngayon naman po nag-post din po itong si Mr. Daryl with regards to this. Pero hanggang sa ngayon nananahimik pa rin si Vice, Of course not, sabi niya. Lolita then answers own question if it is plagiarism or copyright infringement. Of course not, hindi naman kopyang-kopya ang mga kataga. Ito na. I wouldn't go as far as accusing Vice or her writers of plagiarism. Idea or concept lang naman ang ginawa, and I know very well na ideas and concept are generally not protected by copyright. Copyright protects the specific way an idea is expressed, not the underlying idea itself. This means that two different people can have the same idea, but as long as they independently create their own original expression of that idea, there is no copyright infringement, he said. Wala namang copyright infringement, walang krimen. But just because is it criminal doesn't mean it's not unethical. Yun ngayon ang pinag-uusapan. Parang sinasabi nila na wala daw originality kung sino man yung sumulat nun para kay Vice Ganda. And knowing Vice Ganda, napaka-witty po niyan with regards sa mga ganitong klase ng parang yung ganitong sa mga pananalita, talagang magaling dyan si Vice Ganda, no? Kaya naman yun, parang unethical pa rin na mangopya ng idea kung manggagaya magpaalam sa panggagayahan o kaya naman give proper credits. Ano na lang ba yung ilagay na inspired by? So, yun po yung hinihingi nung ni Mr. Lolito Go na nag-post sa kanyang Facebook page. So, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.